Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-TH. Dito po ating talakayin po yung ah, pangkaraniwang mali ng isang treasure hunter. Sa mga ka-TH nating treasure hunter. Okay. Ano-ano po yung unang pangkaraniwang mali ng mga ka-TH natin? Okay. Yung una, yung mga signs, markers, symbols na naka-ukit sa mga big boulders o sa mga big boulder stone kung saan ay nandoon yung mga signs and markers na naka-ukit. Okay. Ito yung problema kasi ang ibang mga katiis natin, ang pagkakaalam ay yun na yung pinaka markers o mayroong ang ibang na mismo yung kung saan nakaukit yung markers ay yan ang sinisira o binabanatan agad ng katiis natin. So dapat alamin ng maayos o i-analisa yung markers o baka mayroon pang ibang coordinated signs yan sa mga di kalayuan doon sa pinaka big boulder sign, sa mga big rock. So hindi nila alam kung mayroon kasing mga kasama nating katiis na hindi nila alam kung ano yung mga signs and markers, hindi nila alam kung anong ibig sabihin. So yung iba sinisira na agad yung pinibiak, naguhukay agad. So sayang yung pagod, panahon kung mali o hindi tama ang pagkadikod o hindi alam kung ano yung mga signs na napapaloob doon sa mga big boulders stone. Okay. Pangalawa, masyadong kampante. Yung pangalawa yung hindi paggamit ng PPE. Ano yung PPE? Ito yung sinasabi na personal protective equipment. So, yun yung napapansin po natin, karaniwang mga katiis natin ay wala nun. So, nandyan yung minsan kapahamakan ang naidudulot sa pag hindi paggamit ng PPE habang ito'y nag-recover ng items. So, bakit nasasabi kong pwedeng mapanganib? Dahil ganito kasi mga ka-TH, may nangyari. So, dalawang senaryo ito mga ka-TH. So, importante ito para din sa makatulong po tayo sa mga ka-TH natin na hindi paggamit ng PPE o mga pananggalang para sa kaligtasan ng mga treasure hunters natin. Okay. I-reveal ko lang yung unang may nangyari na senaryo. Mayroong isang grupo na nakakuha ng gold bar. Itong gold bar na ito mga ka-TH ay napabalutan ito ng alkitran.
So, ang mga Japanese kasi, ah, mailigaw lang yung o hindi lang mapansin yung gold bar ay binabalutan yung alkitran. Yung ano yung alkitran yung ginagamit sa asfalto, yung maitim. So, ngayon ang gold bar kasi mga ka-TH ay napakahalaga yan. Napakamahal niyan. So, siyempre gagawa ngayon yung mga nag-iingat niyan, nagtatago, lalo na yung mga Japanese na hindi makita, hindi makuha ng ibang tao. Okay. Ito ngayon ang problema dahil nga yung ating mga kasamang treasure hunter ay walang gamit pang safety measure. So, anong nangyari dun sa naka-hits ng gold bar? So, wala itong PPE, walang personal protective equipment. So, nung naka-hits yung grupo na yun, siyempre excited yung grupo. Diyan na yung sinunggaban agad, hinahawakan ng kamay. Lingid sa kanilang kaalaman ay yan po ay mayroong lason. Mayroong poison po na nakasama doon sa alkitran na binalot yung kung saan binalot yung gold bar ng alkitran. So, anong nangyari doon sa mga grupo na naka-hits, nakakuha? Sayang lang mga katis kasi yung grupo na yun ay mayroong hindi magandang nangyari. Mayroong namatay yung mga grupo na yun ng mga ilang araw. Dahil nga ay nung hinahawakan nila yung items, nakapansin niyo yung ating kamay, may mga pores po yan mga ka-TH, may mga butas-butas yan. Mapapansin niyo na lumalabas yung pawis. So, yung pagkakataon na yan mga ka-TH, ay doon pumasok yung lason o yung poison na kasama doon sa alkitran na binalot yung gold bar. Doon, hindi napapansin ng mga kasama natin ka-TH ay unti-unting nalason po yung mga grupo na yon. So, anong nangyari? Hindi nila napakinabangan yung kanilang na-hits na gold bar, bagkus ang nakinabang ay yung ibang tao. So, sayang yung nagpapagod na, naghihirap na, hinukay ng malalim, how many months, how many years na naghahanap ng gold bar, nasayang lang dahil yung mismong naghihirap, yung mismong nagsisikap, yung mismong nakakita ay hindi nakinabang, kundi ibang tao. So, sa kadahilanan ay walang pananggalan, walang PPE, walang personal protective equipments na dapat ano po yung mga PPE na yan. Unang-una yung gloves. Okay, dapat yan nakasuot tayo ng gloves. At least may ating mahawakan na may mga lason, chemicals na nakasira sa ating kamay ay maiwasan. Ano pa yung pangalawa ay yung eye goggles. So, isa pa rin yan. Isang importante yan na mayroon ka noon. Pangatlo, yung gas mask. Okay? Pang-apat, siyempre, yung rubber boots. Dapat mayroon kayo noon. So, importante po yun sa isang ka-TH na mayroon po kayong ganyang PPE o equipments kung kayo'y mag-hunting treasure. So, yung pangalawa na may nakahit sa bandang Mindanao mga ka-TH ay isang jar na nakita nila na hits. Yun na naman ang nangyari dahil yung jar na yan, nung binuksan nila yung jar ay mayroong
lumabas na fumes, yung parang usok na ibang klaseng amoy. So, mga ilang minuto lang mga ka-TH, nahihilo yung nawala ng malay yung mga grupo na yon dahil siyempre nakahalos tinutuwaran nila yung jar nung habang binubuksan. So, yun na nga mga ka-TH, dahil nga yung jar na yan ay puno ng mga mamahaling items, mga diamonds, may gold, mga. So talagang ang mga nagtatago nyo, nag-iingat ay may mga pangontra na hindi nila makuha kung sino man makakita nun. So nangyari mga ka-TH ay nalason po yung mga grupo na yun na naka-hits dahil nga din sa walang protective measures sa kanila. Walang personal protective equipments na dapat ay mayroon sila noon habang nag-hunting treasure po sila. So yun yung isang mali ng isang treasure hunter na hindi paggamit ng PPE, ng personal protective equipment. So dapat mayroon nun. Okay, yung pangatlo mga ka-TH ay yung tawag nila na buying fake treasure hunting equipments. So, ito nga mga ka-TH, sa halip na tama yung detection ng minsan naliligaw pa tayo noon dahil mali yung yung pala yung pagka-detect noon ay mali. So, hindi pagod, tapos hukay doon, hukay dito. So walang kasiguruhan kung yan ay tama kasi nga yung nabiling treasure hunting equipments ay hindi original, sasabihin natin hindi original. So imitation yung sinasabi. So iba talaga mga ka-TH yung original na gamit. Kung sasabihin natin original, napakamahal naman yan ka-TH, sobrang nang mahal yan. So oo nga pero sabi nga, pagdating ng panahon, medyo natagalan na yung items. Nagsisilyan sila. So, hindi gaanong minsan kaya natin, pwede natin pag-iipunan ng bigyan po natin ng panahon na kahit makabili tayo ng So, yun yung yun yung kagandahan sa legit equipments ng treasure hunting. Kasi nga, naituturo, may gagay tayo ng tama sa location ng items na ating hinahanap. So, may yung pinaka-advantage talaga dyan, yung original na gamit natin sa pang-treasure. Okay, yun yung pangatlo. Ngayon, yung pang-apat ay yung masyadong gigil yung ating ka-TH pagdating ng mga signs, symbols, and markers na nakikita nila na tagpuan. So, andyan agad yung kanilang binabasag. Andyan agad yung hukay doon, hukay dito. Ang problema kasi ay dapat analisan muna nila. Dapat talagang tinitingnan kung legit ba yan o ito ba nasaan ba ang lokasyon nito, saan ba talaga ang tamang lokasyon nito. So hindi yung masyadong exaggerating sila, yung para bang masyadong excited yan mga ka-TH. So sayang yung panahon, sayang yung pagod natin kung hukay lang tayo ng hukay, basag lang tayo ng basag, na hindi naman doon talaga ang location ng item. So yun yung isang mali ng treasure hunting, mga treasure hunter natin. So
So yun yung pang-apat, yun yung masyadong gigil, gigil na gigil pagdating ng mga pag nakakita ng signs and markers and symbols, yung iwang natin mga kasama na katiits. Okay, yun yung panglima mga katiits. Pang-ilan ba tayo? Okay. Yung panglima mga katiits, hindi nila alam paano gagamitin ng wasto yung equipment, yung treasure hunting equipment. Isa pa rin yung pangkaraniwan nating mali sa mga katiits natin na yung paggamit ng treasure hunting equipment ay dapat marunong at tama gamitin o yung marunong gumamit ng equipment. So, instead na malukit, instead na tama yung ating paghukay, hindi, mali. Nagkaroon ng false ng hinahinat na noon. Kaya pagod, sabi nga, sayang yung pagod, sayang yung effort mo na hindi mo muna alamin ng kung paano gamitin yung isang equipment. So, dapat kung grupo, dapat mayroon talagang marunong gumamit na equipment at mayroong tamang marunong magdecode, marunong magbasa ng signs and markers and symbols na inyong matatagpuan sa inyong pagtreasurehan. Okay, yung huli na pang-anim mga katiits ay yung mga legit signs, markers, and symbols ay dapat mga katiits ay i-check nyo ng mabuti. I-analysan nyo ng mabuti. I-decode nyo ng mabuti. Kasi mga katiis, kung halimbawa makakita kayo ng big boulder signs, big boulder markers sa malaking bato, na yung bato na yan ay talagang intact, sobrang laki. So talagang kahit anong sira ng mga kalamidad hindi kayang sirain yun dahil nga malaki nga Kaya nga big boulder So, dyan kasi nila nilalagay yung mga signs and markers and symbols. Kasi yan ay hindi basta-basta masisira ng panahon ng mga pagdating ng mga kalamidad, bagyo o mga unos. Ito ang problema dahil dapat yung mga katiits po natin ay marunong yan umintindi sa signs and markers and symbols. So, pag nakakita ng big boulders, yung malaking pinagkalalagyan ng signs and markers, so dapat i-check ng mabuti kasi yan mga katiits, based ng aking experience din, mayroong mga coordinated signs yan sa paligid. So, i-check nyo muna yung apat na sulok ng big boulders na yan. North, South, East, West. So, yung apat, tingnan nyo muna sa mga kalayuan, mga 3 to 5 meters to 8 meters, 10 meters, North, South, East, West. Baka may coordinating signs yan doon sa malaking big rock na signs markers na nakita nyo. So, kasi kung wala mga katiits, ay yung halimbawa yung paikot ay malinis, walang bato, walang trees, walang mga old tree, century old tree na makita. So, mag-iisa lang yung isang big boulder markers na yan, yung malaking bato. Pwede yan mga katiis na nariyan yan sa malapit mismo yan sa bato o beside ng bato o under sa ilalim ng bato, yun yung item nila posible. So, paano ngayon na mga katiis natin, anong gagawin ng isa pa, yung katanungan, kung walang gamit, kung walang equipment.
So, ganito lang mga katiis. Mayroon kasing mga ibang katiis po natin na siyempre mayroong nakapanood na rin sa mga YouTube na kung paano how to read the marker signs. So, yung ano kasi mga katiits, yung tulad yung meron akong na panood na isang treasure hunter. Walang gamit. Nagpatuloy na walang gamit. So, ang ginagawa, nung ito'y dinikod, ay east and west, northwest, east and west. So, yun yung tinesdig nila yung gilid ng bato mismo, yung malaki. 2 to 3 meters. Tisdig ka ng 2 to 3 2 meters and 3 meters yung luwag. Kung wala doon sa east, pwedeng tisdig sa north. Kung wala sa north, pwede ka magtisdig sa south. Kung wala naman doon, pwede ka magtisdig sa west. So, wala talagang mangyari mga katiis kasi ang mangyayari, sinusubukan nyo lang na tisdig kasi ng pagkasakali na kasi wala nang gamit. Kung mayroong gamit mga katiis ay madali kasi yung gamit ay may tuturo agad kayo kung saan yung location. Didetect agad yan ng treasure hunting equipment na may turo agad yung item kung saan ngayon yan na sa banda yung item na yan na naroon. So, yun yung isa sa advantage na mayroong gamit mga ka-PH. So, sana mga katis ay nakapulutan nyo ng aral yung aking paksa ngayon. Pagkaraniwang mali ng ating kasamang katiis, treasure hunter. Maraming salamat. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe. Huwag mong kalimutan pagpindot ng aking notification bell para updated po kayo sa aking mga video na ipapalabas. Muli, maraming salamat. God bless us always.